Welcome to my channel. Araw-araw, may bilyong piso na umiikot sa financial market. Dito kumikita at nalulugi ang mga traders, bangko, kumpanya, at maging mga bansa. Pero bago ka matuto ng trading, kailangan mo munang maintindihan. Ano nga ba talaga ang financial market? Ang financial market ay isang lugar kung saan bumibili at nagbebenta ang mga tao ng iba't ibang uri ng financial assets tulad ng stocks, currencies, commodities, at iba pa. Isipin mo ang financial market bilang isang malaking palengke. Pero imbes na isda, gulay, o damit ang ibinebenta, pera, assets, at mga kontrata ang kalakal dito. Ngayon, isa-isahin natin ang apat na pangunahing bahagi ng financial market. Isa, stock market, pamilihan ng stocks. Ang stock market ay bahagi ng financial market kung saan bumibili at nagbebenta ang mga tao ng stocks o shares ng mga kumpanya. Ang konsepto, isipin mo na ang isang malaking kumpanya, gaya ng Jollibee o SM, ay hinati sa milyong-milyong maliliit na piraso. Ang bawat piraso ay tinatawag na stock o share. Paano ito gumagana? Kapag bumili ka ng stock, nagiging maliit kang bahagi ng kumpanyang iyon kahit napakaliit na porsyento lang. Paano kumikita? Kapag lumago at kumita ang kumpanya, tataas din ang halaga ng stock mo. Pwede mo itong ibenta ng mas mataas kaysa sa presyo noong binili mo ito. Dalawa, commodities market, pamilihan ng mga produkto. Ang konsepto, dito naman ibinebenta ang mga hilaw na materyales na kailangan ng buong mundo para mabuhay at makapag-produce ng mga produkto. Ano ang mga tinitinda rito? Enerhiya, langis o oil at petrolyo, metals, ginto, pilak, at tanso. Agrikultura, bigas, kape, asukal, at trigo. Paano ito gumagana? Ang mga bansa at malalaking kumpanya ay bumibili rito upang masigurado ang supply ng mga materyales na kailangan nila sa tamang presyo. Tatlo, foreign exchange market, Forex o FX. Ang konsepto, ito ang pamilihan para sa palitan ng pera ng iba't ibang bansa. Ito rin ang pinakamalaking market sa buong mundo dahil araw-araw ay may nagpapalit ng pera para sa business, travel, at international trade. Paano ito gumagana? Palaging magkapares ang palitan dito. Halimbawa, US dollar laban sa Philippine peso o euro laban sa US dollar. Paano kumikita? Pabago-bago ang halaga ng pera ng bawat bansa kada segundo depende sa takbo ng ekonomiya nito. Kumikita ang traders kapag tama ang prediction nila sa pagtaas o pagbaba ng value ng isang currency. 4. Derivatives market, pamilihan ng mga kontrata. Ang konsepto, ngayon, punta tayo sa medyo advanced na market, ang derivatives. Dito, hindi mo direktang binibili ang mismong produkto gaya ng ginto, langis, o stocks. Sa halip, kontrata ang time trade mo, at kikita o malulugi ka depende sa magiging galaw ng presyo ng isang asset sa hinaharap. Halimbawa, ang bakery owner. Isipin mo na isa kang owner ng bakery, at ang kaibigan mo naman ay supplier ng harina. Ang problema, nag-aalala ka na baka biglang tumaas ang presyo ng harina sa susunod na buwan. Kapag nangyari iyon, tataas ang gastos ng bakery mo at maaaring lumiit ang kita mo. Ang solusyon, kaya gumawa kayo ng kontrata ngayon pa lang. Nagkasundo kayo na 50 piso kada kilo ang presyo ng harina sa susunod na buwan kahit ano pa ang mangyari sa market. Ano ang mangyayari sa susunod na buwan? Kapag tumaas ang presyo sa 70 piso, kikita ka dahil 50 piso lang ang babayaran mo ayon sa kontrata. Ibig sabihin, nakatipid ka ng 20 piso kada kilo. Kapag bumaba ang presyo sa 40 piso, lulugi ka naman dahil obligado ka pa ring bumili sa halagang 50 piso ayon sa kontrata. Bakit ginagamit ang derivatives? Isa, hedging, proteksyon. Ginagamit ito ng mga negosyo para protektahan ang kanilang sarili laban sa biglaang pagtaas ng presyo. 2. Speculation, trading. Ginagamit naman ito ng traders para kumita sa galaw ng presyo kahit wala silang balak bumili ng actual na produkto. Halimbawa, bumili ng kontrata sa 50 piso. Kapag tumaas sa 70 piso, kumita. Kapag bumaba sa 40 piso, nalugi. Mahalagang tandaan, sa derivatives market, bilang trader, kontrata ang time trade mo at hindi ang mismong produkto. Kikita ka o malulugi depende kung tama o mali ang prediction mo sa galaw ng presyo sa market. Buod, stock market, bumibili ka ng bahagi ng kumpanya. Commodities market, bumibili o nagbebenta ng hilaw na materyales gaya ng ginto at langis. Forex market, nagpapalit ng pera ng iba't ibang bansa. Derivatives market, nakikipagkasunduan o nagte-trade gamit ang kontrata base sa presyo sa hinaharap.
Bawat market ay may kanya-kanyang risk at opportunity. Kaya bago ka mag-trade, mahalagang maintindihan muna kung paano talaga gumagana ang market.